Nag-viral po to, obstructive sleep apnea. Ang lakas humilik. Delikado po to. Merong ganyang sakit ha. Pakinggan natin na feature sa KMJS. Lakas ng hilik oh. Parang hindi na siya makahinga oh. Grabe oh, tumatagilid pa siya. Ito po oh, sa sleep clinic to. Tingnan nyo oh. Natutulog siya. Hirap na hirap po. Tulog po yan oh. Tinanggal ko lang yung sound. Pero ang lakas ng paghilik, ibig sabihin, nagkukulang yung oxygen sa katawan. Ayan o. Hirap na hirap. Naubo pa, nabulunan. Ayan o. Grabe. So, kung merong dalawang klase po ng paghilik, merong masamang paghilik tulad nito. Nakakatawa. Taba kasi overweight kasi siya. So, pag-usapan natin, obstructive sleep apnea, bawas tayo timbang ha. Yan ang risk factor, overweight, malaki ang leeg, nakita nyo sa pasyente, malaki yung sa lalamunan, diba? Tapos siguro umiinom pa siya ng alak sa kwento niya. Yan, talaga mag-obstructive sleep apnea. Merong masamang paghilik, yung nakita natin. Merong normal na paghilik. Ito si Doc Lisa, malakas din humilik eh. Pero yung kay Doc Lisa, normal na paghilik. Yung nakita natin, abnormal kasi, hihinga, hihilik, tapos biglang may time hindi humihinga, di ba? Tapos magigising siya. Hindi katulad yung normal na paghilik, yung hilik lang talaga, yung tapos parang inhale lang, tapos exhale. Inhale, exhale. Tuloy-tuloy lang, yung parang tapos mawawala. Tapos mawawala. Yung po normal lang yon. Ibig sabihin, konti lang ang barado. Konti lang ang barado. Hindi katulad yung nangyari doon sa pasyente, yung nangyari sa pinanood natin sa KMJS, ganito siya, normal muna, pagtulog niya, snoring na siya, ayan o, barado na. Tapos dito, may time, sumara. Kaya nakita nyo, may 10 seconds doon, hirap na hirap siya. Paano? Wala na siyang oxygen eh. Wala na oxygen yung katawan niya, nagsara. Kaya nagising pa nga siya, naubo siya. So yan ang pattern niya. Matutulog, maghihilik, hindi makakahinga, mga 20 seconds, magigising, gagalaw, tapos matutulog na naman, ikot ng ikot. Ang nangyari niyan, paggising niya, yung mga may bad snoring, yan o, ito po, maraming komplikasyon. Ito muna symptoms, malakas ang snoring, inaantok sa umaga, sumasakit ang ulo, hindi sila rested at dry mouth. Ang daming complication. Pwedeng ma-depress, pwedeng ma-heart attack, pwedeng ma-high blood dahil kulang oxygen sa katawan, pwedeng abnormal heartbeat, pwedeng magka-diabetes, heart failure, may nai-stroke pa. Actually, mas maikli ang buhay dahil dito sa obstructive sleep apnea. Biro mo, buong gabi, may oras, walang oxygen yung katawan niya. Delikado po yun. Ano ang risk factor? Siyempre, overweight. Isa kasi ang itsura nila. Basta malaki, overweight ka, marami ding laman dito sa leeg. Ayan o. Kaya hindi makapasok yung hangin, lalo na pag nakahiga ka. Ano pa mga risk factors? Double chin. Ayan o. O. Malaki ang leeg, may size, more than 17 inches ang leeg, tulad sa pasyente. Tapos, minsan may sipon pa, may allergy pa. So, pag may allergic rhinitis ka, hindi ka makahinga sa ilong, wala kang choice, sa bibig ka hinga, overweight ka pa. O, yan ang problema natin. So, dapat magpapayat. Ito, gamutan na tayo, ha. Pwede maglagay ng humidifier para mas basa. Diba? Like yung sa pasyente, nabubulunan siya. Tigil sigarilyo, tigil alak. Kasi pag alak, di lalo kang mas depressant yan. Hindi maganda. Baka hindi ka pa nga magising lalo meditation, relaxation, pwede rin para maganda yung breathing. Mas maganda po nakaside. Kasi kung nakatihaya, mas bumabagsak yung lalamunan Yan, mas nagbabara yung sa dila natin. Pwede nakataas konti. Yan po. Ayaw nating nakatihaya, iwas sa alak, at gamutin kung may allergy. Ngayon, pag prone kayo sa allergy, mas lalala yung snoring nyo. Kaya kung may pets kayo, di ba, iwas. Kung maraming dust, alikabok, i-vacuum. Kung may rug, dapat malinis yung rug. Yung baro, dapat labhan din.
uminom ng maraming tubig para hindi mag-dry yung mouth. Pwede kumanta, ma-practice yung mouth muscles natin. Ayan, no? Meron ding mga first sleep breathing. Ito, paggising to eh. So, hihinga ka sa ilong, 2-3 seconds. Pag exhale mo, naka-close, half-close ang bibig. Para ka nagbo-blow. Ibig sabihin, dahan-dahan yung labas ng oxygen para hindi mag-collapse yung lungs natin. Maganda to kung smoker ka at meron ng emphysema, medyo mahina na yung baga, makakatulong to para mas maraming oxygen, hindi mag-collapse yung lungs. Pang-smoker din to. Ito po, bukod sa preventive tips na sinabi ko, di ba, magpapayat, meron pong isang aparato na ito talagang pinakagamutan sa obstructive sleep apnea. CPAP ang tawag dito, positive airway pressure. Handy to, madadala mo to. Ito po, nabibili ito at kailangan nila to ibaon kahit saan sila So, ang ginagawa nitong aparato po, nagbibigay siya ng oxygen. Pinipilit niya ipasok yung oxygen sa katawan mo. Pinupush niya talaga para bumuka yung sa lalamunan. Ito po, life-saving to sa kanila. Tapos yung iba nagpapacheck sa ENT, ayan po, kita niyo malaki yung dila, malaki yung tonsils, kaya nagbabara. Yung uvula, ito yung laman dito, malaki din. So, minsan inooperahan. May surgical procedure din, tinatanggal ang tonsils. At yung uvula, ayan o, tinaas o, tinahipa sa taas. Para maganda yung daloy ng hangin. So, maraming mga possibilities. Pa-check tayo sa doktor. May surgical, merong aparato, marami dito sa aparato. Meron din tayong mga home remedies na gagawin kung kaya natin magpapayat. So kung meron tayong bad snoring tulad nito, pa-check tayo sa pulmonologist para at least mas sumaba ang buhay natin. God bless.